Magandang araw mga mag-aaral. Ngayon ay tatalakayin natin ang isang anekdota na isinulat ni Mulya Nasreddin na may pamagat na ang paghuhusga or the people judgment na isinalin ni Felicidad Q. Coaño. Alam mo ba, ang mga Persyano ay mayaman sa kasaysayan at kultura. Sila ay mapagmahal, magalang at may dignidad. Masayain sila, kinalulugdan nila ang mayamang kasaysayan ng maraming imperyo ng mga hari at kaharian, mga tula, sining, at mayamang kaalaman sa matematika at agam. Sila ay pinamumunuan ng hari hanggang sa huling bahagi ng 1970 nang ang kanilang hari ay pinagtaksid ng mga pinatalsik ng mga revolusyonaryong Islam. Ang revolusyonaryong ito ay sariwa pa sa kanilang mga alaala. Karamihan sa kanila ay nasa Iran, subalit maraming mga Persyano ang lumabas ng bansa noong may revolusyon dahil sa relihiyon at ideolohiyang persecution. Napakaraming Persyano ang naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo tulad ng Germany, England at United States of America. Ngayon ay ito ang tatalakayin natin na isang anekdota. Bago yan ay magbalik-aral tayo kung ano nga ba pag sinabing anekdota. Ito ay isang maikling salaysay na maaring hango sa hindi tunay na buhay at mahalagang pangyayari ng isang lugar o pook. Madalas ito ay nag-iiwan ng mahalagang mensahe. Isang kwento ng isang nakawiwili at nakatutuwang pangyayari sa buhay ng isang tao. Ito po pag sinabing anekdota. Layo nito ay ang makapagbatid ng isang magandang karanasan na kapupulutan ng aral. Ang mga katangian ng anekdota, nagdudulot ng ganap na pagkaunawa sa kaisipang nais itong ihatid sa mga mambabasa. Di dapat mag-iwan ng anumang bahid ng pag-aalinlangan na may susunod pang mangyayari. Merong 6 na elemento ng anekdota. Tulad din ng mga iba pang akdang pampanitikan, meron itong mga elemento. Ito ay ang mga tauhan, tagpuan, suliranin, banghay, tunggalian, at wakas. Unahin natin ang isang elemento ni anekdotang tauhan. Sa anekdota, kailangan ang pangunahing tauhan ay isang kilalang tao. Siya ay maaring bayani o isang pangkaraniwang taong nakagawa ng di inaasahang gawain na nagbigay pangalan sa kanya. So yun, dapat sa tauhan daw ay ang magiging pangunahing tauhan sa anekdota ay yung kilala, may nagawa sa isang bayan or sa isang bansa. At ipapakita doon kung ano yung nagawa niya at bakit siya nagkaroon o tinagurian ng mga ganong pangalan. Ang ikalawang elemento ay ang tagpuan. Simple at kalimitan ay nagaganap lamang sa isang lugar ang tagpuan sa anekdota. So hindi katulad ng ibang mga akdang pampanitikan tulad ng nobela na kung saan ay meron itong malawak na tagpuan na o tagpo na nangyayari. Samantalang dito nga daw sa anekdota, ito ay simple at kalimitang nagaganap lamang sa isang lugar. Suliranin. Ang pangunahing tauhan ng madalas na magkaroon ng suliranin sa kwento. Tulad nga ng iba pang mga akdang pampanitikan na kung saan yung mga pangunahing tauhan ang haharap dun sa mga suliranin na kanilang pagdadaan. Bago magwakas ang isang akda ay kinakailangang malutas na ang suliranin. So yan, tulad din naman sa iba na kailangang malutas yung isang suliranin o problema na kakarapin ng mga pangunahing tauhan bago magkaroon ng wakas. At ang isa pa ay ang banghay. Ito ay malinaw, ang banghay sa anekdota ay malinaw at maikli. Nakakaaliw na bahagi na nakapagbibigay aliw sa mga mambabasa o tagapakinig. Matatagpuan ng panimula, nilalaman at wakas ng isang anekdota sa banghay. Tunggalian. Ito sa anekdota ay nagtataglay ng
nagkaroon ng tunggalian dun sa pangunahing tauhan laban sa kanyang sarili, sa kanyang kapwa o maging sa kanyang paligid. Nakapaloob ito sa banghay. Wakas, nailalahad ang solusyon sa problema ng pangunahing tauhan. Katulad ng pabula, may aral sa anekdota na sa wakas lamang ng kwento na ilalantad. Hindi katulad dun sa ibang dun sa ibang kwento na kung saan hindi lang sa wakas makikita yung pinakang moral lesson or yung aral na mapupulot natin doon sa kwento. Katulad din siya ng pabula na kung saan sa wakas ng kwento na ilalahad o na ilalantad ang pinakang aral ng kwento. Okay, ngayon ay tuluyan tayong pag-aralan ang anekdota ni Mullah Nasreddin na pinamagatang ang paghusga o the people's judgment na sinaling sa Pilipino ni Felicidad Q. Puanyo. Isang araw ay naglalakbay si Mullah at ang kanyang anak. Pinasakay niya ang kanyang anak sa buro habang siya ay naglalakad. Dinaanan nila ang ilang manlalakbay. Masdan ninyo ang malakas na bata na nakasakay sa buro. Iyan ngayon ang kabataan. Walang paggalang sa matatanda. Siya pa ang nakasakay habang ang kawawang ama ay naglalakad. So, yan nga, pinakita din sa una o sa panimulang pangyayari ng kwento na kung saan ay naglalakbay si Mullah at ang kanyang anak. Okay, so si Mullah na kung saan siya ay naglalakad samantalang ang kanyang anak na batang anak ay nakasakay sa bura. Na kung saan ay hinusgahan ng mga manlalakbay o mga nakakakita sa kanila na hinusgahan agad yung bata dahil lang doon sa nakita nila. Na kung saan ay wala daw ng paggalang yung batas dahil pinaglalakad niya yung kanyang samantalang siya ay nakasakay sa isang buro. Dapat daw siya yung naglalakad at yung ama ang nakasakay sapagkat ito ay matanda na. Tumimo sa bata ang narinig at siya ay hiyang-hiya. Kung kaya't hinimok niya ang kanyang ama na sumakay sa buro. Kapalit niya at siya na lamang ang naglakad. So yun, nakipagpalit na nga yung bata dun sa kanyang amang si Mullah para wala nang masabi yung mga tao sa paligid nila. Kasi nga, hinusgahan siya dahil nga wala nga daw siyang paggalang. Kasi nga, siya yung nakasakay, dapat ay yung ama niya ang nakasakay dun sa buro at siya yung naglalakad. Sa unahan ay may nadaanan naman silang pangkat. Tingnan ninyo ito, isang maliit na bata ang pinaglakad habang ang ama ay nakasakay sa buro. Pula nila. Sa pagkakataong ito, si Mullah ay sumakay na rin sa buro kasama ang anak. So yun nga, kahit anong gawin nila ay pilit at meron pa rin manghuhusga sa kanila. So, nung unan nga, yung anak, yung nakasakay, so ama yung naglalakad, hinusgahan sila. Ngayon naman, ang hinusgahan ay yung ama dahil nga pinaglalakad niya yung kanyang anak, samantalang siya ay nakasakay sa buro. So, yun nga, ang ginawa nila ay nagsama na lamang sila at parehong sumakay sa buro para wala nang masabi. Pero, meron pa rin palang masasabi. Pagmasdan ninyo ang kawawang buro, pasan-pasan ito ang bigat ng dalawang tao. Pagkarinig ito ay nagwika si Mullah. Pinakamabuting gawin natin ay kapwa na lang maglakad upang wala nang magreklamo. So, yun yung naisip ni Mullah. Dahil nga kahit anong gawin nila ay meron pa rin nagreklamo o nanghusga sa kanila. Sila ay nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Muli, may mga nakasalubong na naman sila. Tingnan ninyo ang dalawang ito. Naglalakad sila sa ilalim ng mainit na araw samantalang maaari naman silang sumakay sa buro. So dahil hindi sila sumakay, dahil sa mga panghusga nakasakay sila, naglakad na lang silang dalawa at walang sumakay sa buro. Pero doon meron pa rin nasabi yung mga tao sa paligid nila.
kung saan ay parang pinapakita na hindi nila naisip na sumakay lang na sa buro para hindi sila mahirapan sa kanilang paglakad. Sa kawalang pag-asa, pinasan ni Mula ang buro sa kanyang balikat at nagwika. Tayo na, kapag di natin ito ginawa, imposibleng ang mga tao ay tumigil sa pagsasalita. So yun. At yun nga yung naging wakas ng anekdota na sinulat ni Mula. So dun sa huli ay meron tayong mangpulot na aral at ito yung katanungan ko sa inyo ngayon. So ano yung napulot nyo aral mula dun sa anekdota na ating napag-aralan ngayong araw na to? So i-comment nyo ulit sa comment section sa baba at i-record ko yung mga kasagutan ninyo. Lahat po yun ay nababasa ko at nire-record ko po yung mga nakakapagsagot doon sa comment section. So, yun lang po at maraming salamat.